Darating ang araw na kayo mismo ang magsusumamo kay nanay, iyan ang aking pangako. Ibabalik sa inyo ng Diyos ang bawat sakit na inyong idinulot, hindi lang kay nanay kundi pati na rin sa amin. Hanggang ngayon, walang malinaw na sagot ang mga doktor kung bakit nagkasakit ang inyong ama. At tingnan ninyo siya ngayon, halos hindi na siya makagalaw. Nagbabago siya dahil wala na siyang pagpipilian. Pero kung hindi ito nangyari sa kanya, sigurado akong walang pinagbago. Patuloy pa rin kayo sa inyong pananampalak araw-araw. Magandang araw po sa inyong lahat, mga minamahal na taga-suporta ng channel na ito. Lalo na po sa inyo, Senyor. Matagal akong nag-isip-isip bago ko napagpasyahang ibahagi ang kwentong ito. Sa simula, naisip ko na ang sitwasyon ng aming pamilya ang pinakamapait sa mundo. Ngunit dahil sa patuloy kong pakikinig sa inyong programa, napagtanto ko na may mga taong nagdadala ng mas mabigat na pasanin kaysa sa akin. Kaya naman, hayaan ninyo akong ibahagi kung paano ang dating lakas ng aming tahanan ay unti-unting naging pira-piraso. Siya ang naging sanhi ng pagguho ng aming pamilya. Tawagin na lamang ninyo akong Pauline at ito ang aking kwento. Buwan ng Marso noon at abala na kami sa mga pagsasanay para sa aming graduation sa high school. Isang hapon, pauwi na ako mula sa paaralan nang marinig ko mula sa malayo ang mga boses na nagtatalo mula sa aming tahanan. Hindi pa man ako nakakalapag ng paa sa pintuan, alam ko na agad kung ano ang naghihintay sa loob. Nagmadali akong tumakbo dahil halos tiyak na pinahihirapan na naman si nanay. Ulol, kahit kailan hindi ka nagsilbing isang tunay na asawa. Nagsisisi na akong ikaw pa ang pinili ko. Akala ko magiging maayos ang buhay ko, sa piling mo malaking pagkakamali pala iyon. Felipe, maawa ka naman. Huwag mong sabihin ang mga bagay na iyon. Aray, bitiwan mo ang buhok ko. Masakit. Kasalanan mo kung bakit napahamak ang buhay ko. Wala kang nagawa. Walang naabot. Ibigay mo sa akin ang pera. Pinagsikapan ko itong ipon para sa pagkain natin mamaya at para sa mga bata. Wala akong pakialam. Basta magbigay ka. Pagpasok ko sa bahay, nakita ko ang lahat. Tay, tigilan mo na. Bakit mo naman sinasaktang muli si nanay? Kailan ka titigil? Huwag kang makialam, Pauline. Hindi ako titigil habang sinasaktan mo siya. Lumayo ka dyan. Alis! Dahil sa aking pagtatangkang awatin sila, inalis niya ako ng buong lakas at bumagsak ako sa mga kahoy na hagdan. May 3 baitang iyon at tumakas ang hininga ko nang tumama ang aking katawan doon. Nagtiis akong makabaon kahit sumasakit ang buong katawan ko. Si tatay, tuloy pa rin. Pinipiga pa rin si nanay para sa pera. Ibigay mo na sa akin bago pa lumala ang lahat. Pero para sa mga bata ang pera na iyon. Wala akong pakialam sa inyo. Puro kayo walang kwenta. Seryoso ba kayo, tay? Kami pa ang walang kwenta? Kayo mismo, barkada, alak, sugal, iyan lang ang mundo ninyo. Tapos si nanay pa ang pinagbubuntungan ninyo ng galit. Tumahimik ka, Pauline. Hindi ko hinihingi ang iyong opinyon. Hindi ito opinyong katotohanan ito. Wala na kayong nagagawang iba kundi pahirapan si nanay. Biglang dumating ang malakas na sampal sa aking kaliwang pisngi. Naramdaman ko agad ang init at hapdi ng kamay niya. Alam kong mamamaga iyon. Dumaloy ang luha ko, ngunit hindi ko ibinaba ang aking tingin sa kanya. Sasagot-sagot ka pa, ha? Pareho kayong ina mo, puro bibig. Darating ang araw na kayo mismo ang magsusumamo kay nanay. Ibabalik sa inyo ng langit ang bawat sakit na inyong idinulot, hindi lang kay nanay, kundi sa amin lahat. Ano? Gagantihan mo ako? Sige, gawin mo kung kaya mo. Mga babae talaga magaling magsalita. Wala namang magawa. Nangako akong magiging masagana ang buhay natin. Masagana? Oo, masagana sa problema. Hindi kasalanan ni nanay ang lahat ng ito. Kayo po ang lumubog sa sugal at isinangla pa ang mga lupaing pamana ni Lolo. Kung hindi dahil sa inyo, may kabuhayan pa sana tayo ngayon. Kayo pa ang dapat nagbibigay ng matiwasay na buhay. Kayo ang lalaki. Kayo ang haligi ng tahanan. Kami ay umaasa sa inyo. Ngunit sa lagay ninyo ngayon, para kayong isa pang aalagaan ni nanay. Gwen, ibigay mo na sa akin ang pera. Huwag mo nang hayaang lumala pa ito. Huwag po, nay. Huwag ninyo siyang bigyan. Isasugal lang niya iyon.
Isipin ninyo si Yana, hindi siya dapat nagdadanas nito. Hindi siya dapat nagugutom. Diskarte na kayo. Kayo na ang mag-isip. Nakita ko po kayo kahapon. May kasamang babae. At ngayon, hihingi pa kayo ng pera kay nanay na halos dumugo na sa pagtratrabaho, naglalatsa ng damit, naglalako ng pagkain para lang may ikain ang aming pamilya. Hayaan mo na anak. Mangangutang na lang ako ulit kay Jingjing mamaya para may maihanda tayong hapunan. Narinig mo ang sinabi ng nanay mo? Kaya tigilan mo na ang pakikialam mo. Wala namang dapat ipaliwanag sa iyo. At ang nanay mo, kahit ilang beses niyang nakita ang aking ginagawa, tahimik pa rin. Kaya sige, umalis na kayo. Pabigat lang kayo sa buhay ko. Ayos lang anak, ayos lang ito. Ayos lang po talaga, Nay. Ang haba na ng utang natin kay Aling Jingjing. Ilang buwan na iyon, baka hindi na tayo pautangin. Ako na bahala. Ikaw naman, magbihis ka na at alagaan mo ang kapatid mo. Nasa kwarto siya, baka natatakot na naman. Pinagmasdan ko ang mukha ni nanay nang may luha sa aking mga mata. Punit ang kanyang labi. May pasa sa tabi ng kaliwang mata. Nang tumayo siya, nakita ko pa ang mga latay sa kanyang mga braso at binti na paigit siya habang lumalakad. Nay, ako na lang po ang pupunta kay Aling Jingjing. Dito na lang kayo. Masama ang lagay ng paa ninyo. Wala ito anak, kaya ko pa. Sige na, mag-iingat po kayo, Nay. Pinanood ko siyang lumabas ng bakuran. Ang bawat hakbang niya ay puno ng kirot na siyang sumasakit din sa aking puso. Pagkatapos, pumunta na ako sa kwarto naming magkapatid para makita si Yana. Yana, bunso. Papasok na ako, bunso, nasaan ka? Pagkasabi ko noon, dahan-dahang bumukas ang pinto ng aparador. Ang mukha ng aking kapatid ay basang-basa sa luha. Namumula at bahagyang namamagana ang kanyang mga mata. Malinaw na matagal na siyang umiiyak bago ko pa siya nahanap. Parang may kumuyom sa aking dibdib habang tinitingnan siya. Sa edad niyang iyon, ang dapat niyang matanggap ay pagmamahal at proteksyon mula sa kanyang ama, ngunit takot at sugat ang palagi niyang natatanggap. Dali-dali ko siyang lapitan at maingat na inilabas sa loob ng aparador. Mahigpit ko siyang niyakap at naramdaman ko ang banayad na panginginig ng kanyang maliit na katawan. Ate, natatakot po ako kay tatay. Pwede na po ba tayong umalis? Kasama na po si nanay. Iwan na po natin siya. Ayoko na pong makasama siya. Ayoko na po talaga. Pasensya ka na, bunso. Hindi ganito dapat ang pamilyang lumalaki ka. Kung nag-ayos lang si tatay ng kanyang sarili, hindi tayo aabot sa sitwasyong ito. Pero alam mo naman kung gaano kasama ang ugali niya. Hayaan mo, kakausapin ko si nanay. Sasabihin ko sa kanya na kailangan na nating umalis. Huwag ka nang matakot. Nandito si ate. Ako ang bahala. Okay lang po ba si nanay? Sinabi niyang okay lang siya. Pero kilala mo si nanay, lagi siyang nagpapakatatag kahit nasasaktan na. Sige na, bunso. Kumusta ka na? Medyo okay ka na ba? Halika, lumabas tayo. May dala akong pasalubong para sa iyo. Nang huminto na ang pag-iyak ng aking kapatid, inakay ko siya palabas ng silid. Pinainom ko muna siya ng malamig na tubig at ibinigay ang hotcake na dala ko para sa kanya. Nasa ika-6 na antas na noon si Yana sa elementarya at dahil malapit lang ang kanilang paaralan. Siya ang unang nakakauwi, ang high school ko ay nasa bayan pa kaya lagi akong nahuhuli. Kumusta ang araw mo? Nag-ensayo rin ba kayo? Opo ate. Sabi po ni Ma'am Olive, grand rehearsal na bukas, graduation na po natin Thursday. Oo nga, alam ko. Ikaw talaga. Ate, wala po akong school shoes para sa graduation. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng mahihiraman o kaya namimili tayo ng surplus. Maglalatsa naman ako mamaya kina Aling Feli para may ipambibili tayo. Pero ate, ikaw mismo wala ring shoes. Si ate na ang bahala doon, okay? Ubus-ubusin mo muna ang hotcake mo tapos maligo ka na. Mag-iinit na ako ng tubig habang hinihintay si nanay. Nangutang pa siya ng bigas at ulam kay Aling Jingjing. Alas 7 na ng gabi nang dumating si nanay. Halatang pagod na pagod siya. Ngunit nang makita kami ni Yana na naghihintay sa kanya, ngumiti siya para bang walang nangyari kahit ilang oras na ang lumipas. Pasensya na ha, natagalan yata. Okay lang po nay, akin na po yan dalhin. Ako na rin po magluluto. Magpahinga na po kayo. Salamat anak.
At pasensya na rin sa nangyari kanina. Huwag na po kayong humihingi ng tawad, Nay. Wala po kayong kasalanan doon. Sige na, pahinga muna kayo. Tatawagin ko na lang po kayo pagkaluto. Sa loob ng aking puso, gustong gusto ko na nung sabihin kay nanay na dapat na talaga kaming umalis at iwanan si tatay. Ngunit pinili kong itagal muna. Hindi iyon ang tamang sandali, kailangan muna siyang makapagpahinga. Napakaraming nangyari ng araw na iyon at sapat na ang lahat ng iyon para sa amin. Ngunit gaya ng dati, umuwi muli si tatay lasing at puno ng galit. Nagwala siya dahil walang pagkain na naghihintay sa kanya at sinimulan niyang ibato ang mga palayok at kawali sa sahig. Pagdating ko, wala man lang pagkain. Kahit isang subo lang wala. Nasaan ka? Bakit walang luto dito? Pasensya ka na. Isang takal na bigas lang ang napautang ni Jingjing. Mahaba na kasi ang listahan natin doon. Huwag mo kong sisihin doon. Dati, naawa na lang sa akin si Jingjing kaya wala akong pakialam kung gaano karami ang pinagsikapan mong lutuin. Ang punto ko, hindi kayo nagtira para sa akin. Hindi na ako nakatagal. Tulog na si Yana kaya kailangan kong pumagitan kahit alam kong walang maasahang resulta habang lasing siya at susuray-suray. Tay, pakiusap po. Natutulog na si Yana. Pwede po bang ibaba ninyo ang boses ninyo? Wala akong pakialam. Buisit kayo lahat. Pareho kayong ina mo, iisa lang kayo. Nang pumasok na si tatay sa kanilang silid, lumapit ako kay nanay at niyakap siya. Naubos na ang lahat ng pasensya ko sa kanya noon. Puno ng galit ang puso ko. Tara nanay, sa kwarto na tayo. Doon ka muna matulog sa tabi ni Yana. Baka kung ano pa ang gawin ni tatay sa iyo mamaya kung doon ka matulog sa inyo. Hindi na anak, ayos lang naman ako. Sige na po nay, maglalatag na lang po ako ng banig dito sa sahig. Hindi naman talaga ako makakatulog, alam ko namang kahit anong oras. Pwede kanyang saktan ulit. Lasing pa naman siya. Opo. Sandali lang, kukuha lang po ako ng tubig. Salamat anak. Hindi ako nakatulog ng maayos ng gabing iyon. Puno ng pag-iisip ang aking isipan at hindi ko mapigilan ang mga iniisip. Hindi ko na talaga kayang tiisin ang mga nangyayari sa aming pamilya. Ang nais ko na lamang ay dalhin sina nanay at Yana palayo kay tatay, ngunit wala akong pera. Walang mapagkukunan. Hanggang sa unti-unting narinig ko na lamang ang mga tilaok ng manok sa pagsikat ng bagong umaga. 4:00 na noon ng madaling araw kaya nagpasya na akong bumangon. Balak ko sana ay magsaing agad, ngunit biglang naalala ko wala na kaming bigas. Napabuntong hininga na lamang ako sa kawalan habang nakatayo ako sa kusina. Napansin ko ang mga bagay na nakalagay sa bulsa ng damit ni tatay na nakabitin sa upuan. Pera! Medyo malaki pa. Kapatpatdaan at 20 piso. Nanalo siguro siya sa sugal kagabi. Isang bagay ang bumunga sa aking isipan, gagamitin ko ito para bumili ng bigas. Hindi naman niya malalaman. At katumbas lang naman ito ng kinuha niya kay nanay kahapon. Maingat akong lumakad malapit sa mga pintuan ng mga silid para masiguradong ako pa lamang ang gising sa oras na iyon. Inayos ko muna ang mga kaldero at kawaling ibinato ni tatay kagabi. At nang mag-alas 5 na, lumabas na ako patungo sa tindahan at bumili ng bigas at itlog. Dagdag pa ang gatas, kape at asukal. Saktong natapos akong magluto, lumabas na rin si Yana mula sa silid. Ate Paf, Bunso, buti gising ka na. Halika, magmumug ka muna sa lababo tapos uminom ng tubig bago tayo kumain ha. Opo, sandali titimplahan kita ng gatas. Pagkatapos mo diyan, umupo ka na dito. Malapit nang matapos kumain si Yana nang magising naman si nanay. Inihain ko na rin siya. Halatang nagtataka siya nang makita ang nakahanda sa mesa, isang bandehadong kanin, pritong itlog at mainit na kape. Anak ko, nandun na ang kape mo. Kumain ka na. Maililigo lang muna ako at ihahatid ko si Yana sa paaralan bago ako pumasok. Anak, saan mo kinuha ang lahat ng ito? Wala na tayong bigas kanina, paano may itlog pa at kape pa? Sa akin po galing iyan, Nay. Huwag na po kayong magtanong. Kumain na lang po kayo. Kailangan ninyo ang lakas para sa paglalaba mamaya. Sigurado ka ba anak? Oo naman po. Sige na po, maliligo na ako. Alam kong nagtataka si nanay kung saan ko talaga kinuha ang perang pambili ng aming almusal.
Ngunit paano ko naman hayaang pumasok si Yana na walang laman ng tiyan at si nanay kailangan din niyang kumain para may lakas sa trabaho? Paulit-ulit kong sinabi sa sarili ko na tama ang aking ginawa. Hindi namang kasalanan ko kung bakit naiwala ni tatay ang pera niya. Katumbas lang iyon ang kinuha niya kay nanay. Ngunit bago pa man ako makapagtapos ng paliligo, narinig ko na ang mga sigaw ni tatay. Nasaan ang pera ko? Sino ang kumuha ng pera ko? Anong pera? Wala akong alam dyan, Felipe. Aray. Ano ba? Nasasaktan ako. Felipe, huwag mo siyang saktan. Nagmadali akong lumabas at nagbihis ng mabilis para awatin si tatay. Nang makarating ako sa sala, nakita ko siya puno ng galit na katuon kay nanay. Si nanay naman ay nanginginig sa takot, nakayakap sa sarili niya habang umiiyak. Namumula na ang mga braso ni nanay dahil sa lakas ng pagkakahawak ni tatay sa kanya. Tay, tama na po. Bitiwan na po si nanay. Huwag kang makialam dyan. Kung ayaw mong masangkot, aminin mo na ikaw ang kumuha ng pera ko. Wala akong alam, tay. Bitiwan na po si nanay. Tama na po, sapat na. Lumapit ako at pinagitan sa kanila. Nagmadali akong pumagitan sa kanila. Tay, kailan pa kayo titigil? Hindi ba ninyo nakikita kung gaano ninyo sinasaktang si nanay? Ikaw ba ang kumuha ng pera ko? Kung hindi ang nanay mo, malamang ikaw. Para malinaw po sa inyo, tay. Wala po akong alam sa sinasabi ninyo. At malay ko ba kung may hawak kayong pera o wala? Kahit minsan, hindi ko nga kayo nakitang gumastos dito sa bahay. Kaya nga lagi kayong nanghihingi kay nanay. Huwag kang makialam dito. At ikaw dalhin mo na kapatid mo, may pasok pa kayo. Narinig po ninyo ang sinabi ko. Bakit ko pa uulitin? Bastos kang bata ka. Ginagalit mo pa ako. Kung wala sa amin ang kumuha saan galing ang pagkain iyan sa mesa. Saan ninyo inakala na galing iyon? At ano pong pakialam ninyo kung paano namin hinahanap ang pangkain namin? Naghahanap kami ng paraan para hindi kami magutom kasi wala namang nagagawa ang tinatawag naming ama sa pamilyang ito. Parang gusto kong sumabog ang dibdib ko sa sobrang galit. Gusto kong sumigaw, magwala at ibuhos ang lahat ng nararamdaman ko. Ngunit pinigilan ko ang sarili. Ayaw kong makita niya ang ganitong eksena. Kahit gaano kasama ang ginagawa ng aming ama, kahit alam kong nadudurog na siya na sa loob, kinontrol ko ang aking sarili. Nagsasabi lang po ako ng katotohanan, tay. Simula nang maging matanda ako, halos hindi ko kayo naramdamang maging tunay na ama. Kahit minsan wala. Ngunit iniintindi ko iyon. Kaya po, sana tama na. Tama na ang pananakit kay nanay. Huwag ka nang sumagot pa. Ewan ko sa inyo. Pera lang naman ang kailangan ko. Yun lang. Pero ginawa pa ninyong malaking drama ang simpleng bagay na yon. Sana nga kayo. Ibinato pa ni tatay ang upuan habang lumalabas siya. At ang pinto pabagsak niyang isinara ng buong lakas. Halos humanog ang buong bahay naming gawa sa kawayan. Niyakap ko ang aking kapatid habang si nanay naman ay nanghihina at napaupo sa tabi niya. Salamat na lamang at hindi naisipan ni tatay na itapon ang pagkain sa mesa. Sigurado akong hindi ako mapipigilan sa sarili ko kung nagawa niya iyon. Inasikaso ko na si Yana para makaalis na kami. Nay, aalis na po kami. Sige, mag-iingat kayo mga anak. Sige po, Nay. At hanggat maaari wag po kayong uuwi dito habang wala ako. Lalo na kung nandito si tatay. Ayoko pong masaktanan kayo ulit. Sige anak, pasensya na talaga. Sige na po, baka mahuli pa kami sa klase. Pagkahatid ko kay Yana sa kanilang paaralan, nag-abang na ako ng tricycle papunta sa bayan. Nang makarating sa high school, nakita ko si Junifer sa harap ng gate nakasandal sa pader. Dalawang kamay nasa bulsa, parang walang malasakit sa mundo. Nang makita niya akong bumaba ng tricycle, umayos siya ng tindig at inaayos ang kanyang uniforme. Uy, Paulinaga mo ah. Umagang umaga binibwisit mo na naman ako. Naku, ikaw talaga. Uy, ano yan sa pisngi mo? Pasa ba yan? Hayaan mo na. Mawawala rin yan mamaya. Paulen, sabihin mo, sinasaktan ka pa rin ba ni Mang Felipe? Hindi na-provoke lang siya kanina kasi sinagot ko siya. Kaya ganyan. Bakit mo naman kasi sinagot? Alam mo namang may galit na madaling sumabog ang tatay mo. Hay, nako.
Nabansagan na naman ang magandang mukha mo. Kahit kulang palad ay nakakasakit pa rin. Wag na. Tara na. May 30 minuto pa bago mag-flag ceremony. Anong gagawin natin sa kantina? Makikinabang ka lang naman sa pagkain ko. Hindi ako nag-almusal. Basta, tara na, mauubos ang oras natin. Hinawakan ni Juniper ang aking kamay habang naglalakad patungo sa kantina. Bumili siya ng juice na nakapak at ibinigay sa akin. Akin na ang straw. Baliw ka naman, iinumin mo yan. Teka, babalutin ko muna ito ng panyo. Itatampal mo ito sa pisngi mo para mabawasan ang pamamaga at sakit. Okay? Bakit ka nakangiti? Wala lang. Naisip ko lang ganito pala ang pakiramdam ng inaalagaan. Siyempre, kaibigan kita. Kababata pa. Parang kapatid na nga kita sa akin. Alam mo namang only child ako, gusto ko sana ng kapatid pero hindi na pwede. Kaya sa iba na lang na ibubuhos ang pagmamahal ko. Asus, ilang taon na ang nakalipas mula nang maulila si Juniper sa kanyang mga magulang. Ang lolo niyang si Lolo Jeroy isang albularyo na lamang ang kasama niya sa buhay. Ang iba pang kamag-anak nila ay nasa malalayong lugar habang nasa klase. Lagi akong nag-iisip kay nanay kung paano ko siya mahihikayat na umalis o kaya magsumbong sa bawke para maakusahan si tatay sa lahat ng ginagawa niya. Hindi ko napansin na natapos na pala ang klase. Uy, hoy! Kanina pa kita tinatawag. Nasaan ka na naman ang isip mo? Hindi mo ako naririnig. Mukhang malalim ang iniisip mo. Hindi mo na nga napansin na nagpaalam na kami kay Miss Salomon. Ano bang iniisip mo? Wala. Family problem lang. Ano? Tungkol ba sa tatay mo na hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago? Oo, naawa na talaga ako kay nanay. Pero wala akong magagawa, wala pa akong trabaho. Hindi ko pa sila kayang iligtas mula sa aking ama. Bakit hindi kayo magsumbong sa VAW? Matagal na niya itong ginagawa kay Aling Jen. Lalo na pag nakikita mo ang mga pasa sa mukha niya doon na nararamdaman kung gaano kalala. Kausapin mo siya. Dalhin mo siya ron. Isampan ninyo kaso laban sa tatay mo. Iyon na nga. Lagi niyang sinasabing okay lang siya. Minsan nakakairita rin kasi naiisip ko, ang sarap na lang humiga at wag nang gumising pa. Hoy, wag kang ganyan. Sobrang negatibo mo naman. Pakinggan mo ako mamaya. Samahan mo ako sa simbahan. Ipagdasal mo ang lahat ng iyong dala para gumaan ang loob mo. Ibigay mo kay Diyos ang mga bagay na hindi mo kayang hawakan. Sigurado akong may kasagutan siya sa lahat ng iyong pinagdadaanan. Mahina akong napangiti sa sinabi ng aking pinakamalapit na kaibigan at kaklase na si Junifer. Simula pa noong bata kami, siya na ang laging nandoon para sa akin hanggang high school. May mga panahong hindi kami nakakapagiging magkaklase. Ngunit kahit ganoon, lagi pa rin siyang naghihintay para sabay kaming umuwi at nang maging magkaklase kami sa aming huling taon, halos hindi na talaga kami napaghihiwalay. Pagkatapos ng klase, sabay kaming pumunta sa simbahan. Doon, nagawa kong umiyak at ibuhos ang lahat ng nararamdaman ko, ang bawat hinaing, ang bawat sakit sa harapan ng Diyos. Gumaan ang aking puso. Kumusta? Okay ka na ba? Medyo gumaan na ba ang pakiramdam mo? Oo, Junifer. Salamat talaga. Buti na lang may kaibigan akong katulad mo. Nako, wala iyon. Kaya ako nandito para sa'yo. Kung hindi naman kita dadamayan, sino pa? Kaya pasalamat ka at nandito ako. Talagang masaya ako na na-appreciate mo ako. Tara na, uwi na tayo. Ngunit habang pauwi kami, hindi ko inaasahang madadaanan namin si tatay nag-iinuman kasama ang mga kaibigan sa tapat ng isang tindahan. Wala sanang pakialam sa kanya. Ngunit nasa lubong namin ang tingin niya kaya lumapit siya. Palipat-lipat ang tingin niya sa amin ni Junifer, ngunit si Junifer hindi nagpatinag. Nakipagsalagaan pa nga ng titig. Anak, uuwi ka na ba? Sino itong kasama mo? Kaibigan? Baka naman nililigawan ka ng lalaking ito. Wala na po kayong pakialam doon. Kung pwede po, padaanin na lang po kami. Teka. Nagmamayabang ka na talaga, Pauline. Sinong ipinagmamalaki mo? Boyfriend mo na ba to? Hindi po. Magkaibigan lang po kami ni Pauline, Mang Felipe. Kung mamarapate po, uuwi na po kami. Oh, kilala ka pala niya. Mabuti. Pero mas mabuting malaman mo talaga kung anong klase ng tao ako. Hindi na po kailangan, narinig ko na po ang lahat ng kailangan kong malaman tungkol sa inyo.
Kaya mawalang galang na po hapon na at kailangan na naming umuwi. Tara na, Junifer! Hayaan mo na siya. Wala siyang pakialam sa atin kaya wala rin siyang karapatang makialam sa kung sinong aking kasama. Baliw ka ba? Wala ka ng respeto sa akin? Dito pa sa harap ng mga tao? Bakit? Akala mo ba hindi nila alam ang ginagawa mong pananakit kay nanay? Alam nila, Tay. Kaya huwag kang magkunwaring malinis. Ang kailangan mong linisin ay ang sarili mong ugali. Nanlaki ang mga mata ni tatay. Halatang nagsimula ng kumulo ang galit niya. Ngunit hindi ako natinag. Nakita kong dahan-dahang itinaas ang kanyang kamay at alam kong anumang sandali ay babagsak na iyon sa aking mukha. Napikit na ako ng automatiko. Ngunit walang dumating na sakit. Unti-unting binuksan ang aking mga mata at doon ko nakita na hawak ni Junifer ang kamay ni tatay. Hanggat kasama ko si Pauline, hindi ko hayaang masaktan siya. Kaya kung ayaw ninyong magsumbong kami sa bawat mag-isip-isip na kayo, ayusin ninyo ang ugali ninyo. Kung hindi, may paroroonan kayo sa kulungan. Ang galing mong magbanta. Hoy, kung ayaw mong madamay sa gulo ng pamilya namin, ilayo mo ang sarili mo. Kung hindi, kasama ka sa impyerno dahil ako ang hari doon. Nababaliw ka na talaga, Tay. Tara na, Junifer. Walang kwentang kausapin ng taong ganyan. Makitid mag-isip kayo, babalik pa kayo rito. Hindi pa tapos. Nais pa sanang sumagot ni Junifer, ngunit hinila ko na siya palayo. Naaamoy ko ang alak ni tatay, alam kong wala na siyang kontrol sa sarili at baka mapalo pa niya si Junifer. Hindi ko yun gustong mangyari kaya pinilit ko na talagang ilayo ang aking kaibigan. Buti na lang at sumunod siya. Dahil nasa dulo ng baryo ang kanilang bahay at magkaibang daan ang aming tinatahak, nagpaalam na ako sa kanya sa sangandaan. Dito na ako. Ingat ka pa uwi, malayo pa naman ang bahay ninyo. Ihahatid na kita. Wag na. Maabala ka pa. Alas 6 na rin, baka hanapin ka pa ng lolo mo. Ayos lang yon. Gusto ko talagang siguraduhin nakakauwi kang ligtas. Ako na ang bahala sa sarili ko. Ikaw na ang mag-ingat paano kung masalubong mo pa si tatay. Hindi ako takot sa kanya. Pero kung ayaw mo, sige na. Pero pakiusap hanggat maaari iwasan mo si tatay. Okay? Hindi ko may pangako yon. Pag inunahan niya ako, lalaban talaga ako. Alam ko. At yun nga ang problema, lumalaban lang siya sa amin kasi wala namang tumatataglaban sa kanya. Sa ibang tao, parang pinakamabuting tao siya sa mundo. Kami lang ang pinagmamalupit niya. Huwag kang mag-alala. Pagka-graduate natin, magiging working student na ako. Tutulungan kita para makaalis na kayo sa bahay ngayon. Mga babae pa naman kayo, hindi kayo dapat sinasaktan. Dapat ay inaalagaan kayo. Sana ganyan din ang pag-iisip ng aming ama. Kaso ang tingin niya sa amin, pabigat lang kami sa buhay niya. Nang makarating ako sa bahay, kasabay ko ang pag-uwi ni nanay. Hinalikan ko siya sa pisngi at bumati. Ganoon din si Junifer. Kasama mo pala si Junifer. Pasok muna kayo, may dala akong sapin-sapin. Magmerienda muna kayo. Salamat po, Aling Gwen. Pero mauna na po ako, gagabi na rin po at baka hanapin ako ni Lolo. Hinihatid ko lang po si Pauline. Ganun ba? Sige, salamat ha. Napakaswerte ng anak ko, may kaibigan siyang tulad mo. Wala po iyon. Parang kapatid ko na rin po si Pauline. Sige po, aalis na po ako. Bye, Pauline. Ingat ka ha. Pagkaalis ni Junifer, pumasok na ako sa bahay. Sumunod si nanay. Habang naguhugas ako ng sapatos, kinausap niya ako. Anak, sigurado ka bang magkaibigan lang talaga kayo ni Junifer? Hindi ka niya nililigawan? Nay naman, hindi po at narinig ninyo mismo kung paano siya magsalita. Parang kapatid na raw niya ako. Walang dapat ikabahala. Napansin ko lang kasi parang kakaibang ngiti niya sa'yo. Wala po akong problema sa kanya, Nay. Ngunit kung sakaling manligaw siya, sasabihin ko po sa inyo. Ayoko ring may itinatago sa inyo. Sige, oo na. Kahit hindi naman mangyari yon, para lang maging mapanatag ako. Sige, mag-aasikaso na ako ng hapunan. Sige po, magbibihis lang muna ako, tapos tutulungan ko po kayo. Gumagawa ng assignment si Yana sa aming silid, kaya hinayaan ko siya at tumulong na ako kay nanay sa pagluluto. Buti na lang at hindi pa umuwi si tatay kaya nakakain kami ng hapunang matiwasay at walang kaguluhan. Nay,
Doon na po ulit kayo matulog sa kwarto namin ni Yana ngayong gabi, ha? Kung doon po kayo sa inyong kwarto matulog, baka sakta na naman po kayo ni tatay pagbalik niyang lasing. Siya anak, Nay, bakit ayaw ninyong ireklamo si tatay sa Vaux? Hindi ba kayo natatakot? Baka dumating ang araw na lampas na sa bugbog ang gagawin niya sa inyo. Anak, kilala ko ang tatay mo. Hindi niya kaya ang ganoon. Hindi niya nakokontrol ang galit niya, oo, pero hindi siya makakarating sa ganoong punto. Hay, Nay. Hindi ko po maintindihan kung paano kayo nag-iisip tungkol sa kanya pagkatapos ng lahat ng ginawa niya. Hindi pa ba yun sobra sa tingin ninyo? Paika-ika na kayo. Puno ng pasa ang katawan ninyo. Naniniwala ako na magbabago pa ang tatay ninyo. Babalik siya sa dati katulad nung bagong kasal pa lang kami. Nay, napakatagal na noon. Ito na ang nakasanayan niya. Pakiusap, gumising na po kayo bago pa huli ang lahat. Hindi ko na po alam kung pagmamahal pa ang tawag sa pagtitiis ninyo. Ngunit sana, pag-isipan ninyo ang sinabi ko. Hindi lang po kayo ang nagdurusa dito, kami ring mga anak ninyo. Pauline, sige na po, Nay. Matutulog na po ako. May quiz pa kami bukas. Good night po. Pumasok na ako sa silid at naglatag ng banig sa sahig. Tulog na si Yana kaya nagawa ko ng kausapin si nanay tungkol sa lahat ng iyon. Hindi ko alam kung ano ang magiging desisyon niya, ngunit umaasa ako na magigising na siya sa katotohanang ang lalaki niyang asawa ay hindi na ang dating kilala niya. Kinabukasan, si Junifer na naman ang naghintay para ihatid ako. At gaya ng dati, hindi ko mapigilan ang sarili ko na ibahagi sa kanya ang mga iniisip ko. Alam mo, minsan naiisip ko na gumawa ng paraan para maparusahan si tatay. Kaso, hindi ko alam kung paano. Junifer. Oy, Junifer. Ha? Ano? May sinabi ka ba? Nako, wala na. Lutang ka kasi. Ano bang iniisip mo? May problema ka ba? Magsabi ka lang, makikinig ako. Wala naman. Walang problema. Bakit parang nasa sariling mundo ka? May niligawan ka ba tapos na busted? Hoy, hindi ah. Wala pa sa isip ko mga ganyang bagay. Sige, ikaw bahala. Basta nandito lang ako kapag kailangan mo ng kakausapin. Iniisip ko lang kasi wala. Hayaan mo na nga. Ewan ko sa'yo. Ang hirap mong kausapin. Ayan na malapit na ang bahay ninyo. Bumalik ka na at umuwi ka na rin. Ihahatid na kita hanggang sa bahay. Wag na. Nakikita ko na ang bahay namin mula dito. Sige na, malayo pa ang sa inyo. Pagdating ko sa bahay, wala pa si nanay. 5:30 na noon at nagtataka na ako nang hindi ko nakita si Yana. Lalabas na sana ako para hanapin siya nang mapansin ko ang tsinelas niya sa paanan ng hagdan. Bumalik ako sa silid at nang buksan ko ang aparador, nakita ko siya nakasiksik sa pinakasulok, pawisan at mahimbing na tulog. Nadurog ang puso ko sa nakita. Malamang nagtago na siya ng maaga para kung mauna mang umuwi si tatay, hindi agad siya makikita nito. Pasensya ka na, bunso. Kung kailangan mong dumaan sa lahat ng ito, hayaan mo. Gagawa si ate ng paraan para matigil na ang lahat. Pangako. Maingat ko siyang binuhat at inilipat sa papag. Kumuha ko ng bimpo para punasan ng pawis niya at naglagay ng dyaryo sa likod niya ayon kay nanay. Mas mainam daw iyon kaysa sa bimpo. Pagkatapos ay nagbihis na ako at nag-asikaso sa kusina. Alam ko kasing pagod na naman si nanay pagdating niya. Kaya gusto kong luto na ang pagkain para makakain na siya agad at makapagpahinga. Buong gabi akong nanalangin na sana matagalan si tatay sa pag-uwi para makakain kami ng matiwasay at walang kaguluhan. Ngunit nang mag-alas 7, humahangos na umuwi si nanay. Anak, ang tatay mo. Nasa ospital siya ngayon. Ano po? Naaksidente po ba siya? Hindi ko rin alam. Sabi ng mga kasama niya sa pag-inom, biglang nanginig at nawala ng malay. Baka po na sobra sa alak, kaya nangyari iyon. Ikaw muna ang bahala sa kapatid mo, ha? Pupuntahan ko lang siya sa ospital. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo. Sa totoo lang, gusto ko noong pigilan si nanay na pumunta. Naisip ko karma na yon para kay tatay. Ngunit pinigilan ko ang sarili ko dahil alam kong hindi pa rin makinig si nanay sa akin. At aaminin ko sa sandaling iyon, lihim na hiniling ko na sana maparalisa na lang si tatay para hindi na niya masaktan pa si nanay.
Baka sakaling sa ganoong sitwasyon magising siya na ang pamilyang lagi niyang binabaliwala at sinasaktan ay siya ring tatanggap sa kanya kapag nagkasakit siya. Kinabukasan ng umaga. Nay, kumusta po si tatay? Ayon minomonitor pa ng mga doktor. Hindi pa malinaw kung ano talaga ang problema. Ganoon po ba? Kumain na po ba kayo, Nay? Nakapagluto na po ako dito. Marami ba? Gusto ko sanang magdala ng pagkain para sa tatay mo sa ospital. Sige po, baka gutom na rin po siya. May natitira pa po ba kayong pambili ng bigas? Kasi kung mayroon, ipapadala ko na lang po ang kanin dito at magsasayang na ulit ako rito. Yun na nga anak, wala na rin akong hawak na pera tapos may gastos pa sa ospital. Hindi ko na alam kung paano ko haharapin ang lahat ng ito. Ganito na lang po ako na muna ang mag-aayos ng lahat. Hindi na po muna ako papasok para makapaglaba at may mapagkakakitaan tayo. Biyernes naman na rin po ngayon. Sigurado ka ba anak? Opo. Maiintindihan naman po ako ng aming guro. Alam na rin niya ang sitwasyon sa bahay namin. Lumiban ako ng pasok ng araw na iyon para makapaglaba. Kung hindi ko gagawin iyon, walang makakain ng aming pamilya ng buong araw at pati na rin kinabukasan. Tinatagal ko na lang ang lahat at sinasabi sa sarili ko konting taste na lang. Pagka-graduate ko, maghahanap agad ako ng trabaho para makatulong kay nanay. Kahit kahera lang o waitress sa bayan, ayos na. Nang hapon, dumaan si Juniper sa bahay para alamin kung kumusta ako. Tao po, Pauline, Juniper, napadaan ka. Tara, pasok. Gusto ko lang kamustahin ka. Hindi ka kasi pumapasok, nag-aalala na ako sa iyo. Ayos lang naman ako. Kailangan ko lang maglaba para may pambili ng bigas at ulam. Nasa ospital kasi si nanay. Ha? Bakit? Anong nangyari sa kanya? Hindi sa kanya kay tatay. Biglang nanginig at nawala ng malay habang nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. Ha? Baka sinisikil na siya ng mga bisyo niya. Baka nga. Pero alam mo sa isang banda, mabuti ring iyon para maramdaman din niya ang hirap. Hindi kami lang palagi ang pinahihirapan niya. Masama ba akong anak kung gusto kong maparusahan siya? Alam mo, hindi maganda ang manghiling ng masama sa kapwa kahit gaano pa kasama ang ginawa nila sa iyo. Ngunit hindi rin kita masisisi. Hindi ko naman alam ang buong bigat ng inyong pinagdadaanan. Wala rin akong karapatang humusga sa kung ano ang nararamdaman mo. Kahit hindi ko naman talaga hiniling na mangyari sa kanya iyon, nakukonsensya pa rin ako. Kasi naramdaman ko ang isang bagay na parang kagalakan ng malaman ko. Parang may naghiganti para sa aming ngalan. Umuwi na rin si Juniper pagkatapos ng aming pag-uusap. Inasikaso ko naman ang hapunan at nagbalot pa ng pagkain para dalhin kay nanay. Nang mag-alas 7, isinama ko si Yana sa ospital. Buti na lang at pinayagan kami ng guwardya na pumasok nang sabihin kong maghahatid lang ng pagkain, wala kaming cellphone noon, kaya walang ibang paraan. Nay, Pauline, bakit pumunta pa kayo rito? Naghatid lang po ng pagkain ninyo. Nay, kumusta po kayo? May balita na po ba? Iyon nga eh. Hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung ano talaga ang dahilan ng pagkakasakit ng tatay ninyo. At tingnan ninyo halos hindi na siya makagalaw. Ano pong ibig ninyong sabihin? Na paralyzed na yata ang tatay ninyo. Tinitignan ng mga doktor kung stroke pero hindi pa malinaw, kaya kailangan pa nila ng oras para masigurado ang tunay na kalagayan niya. Ganoon po ba? Nay, hindi pa po ba kayo uuwi? Hindi pa, anak. Kailangan ko munang bantayan ang tatay ninyo. Wala naman tayong ibang maaasahang mag-aalaga sa kanya dito. Nay, masama pa rin po si tatay. Sige na. Mas mabuti pang umuwi na kayo, baka wala na kayong masakyan. Delikado ring umuwi ng gabi, lalo na't mga babae kayo. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo dito, ha? Oh, tara na kayo. Matulog ka agad, ha? Huwag masyadong magpupuyat. Opo, Nay. Lumipas ang ilang araw at nakauwi na rin si nanay at tatay mula sa ospital. Nasa wheelchair na lang si tatay, hindi na niya kayang lumakad o tumayo ng mag-isa. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa amin niyon ay hindi nagbago. Malalim, parang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Binaliwala ko na lang iyon at tinulungan si nanay na ipaupo po si tatay sa mahabang kawayaning upuan sa sala. Ano ba? Kaya ko nang mag-isa. Huwag na ninyo akong alalahanin.
Huwag ka ng tigas ng ulo, Felipe. Tinutulungan ka na nga namin. Anong akala ninyo sa akin? Inutil? Hindi pa ba kayo magbabago, tay? Ganyan na ang kalagayan ninyo tapos ganyan pa rin ang ugali ninyo? Pauline, anak, sige na. Kumuha ka na lang ng tubig para sa tatay mo. Ayokong makarinig ng kahit anong bagay mula sa inyo. Huwag na ninyong abalain pa ako. Nakuyom ko ang aking mga kamay habang nakatitig sa kanya. Kusa siyang humiga at patalikod sa amin, inuna ng kanyang sariling braso. Hindi ko alam kung bakit ngunit may bagay na nais ko mawala sa aking dibdib hanggang sa naramdaman ko ang mainit na luha na dahan-dahang tumulo sa aking mga pisngi. Marahang hinawakan ni nanay ang aking braso kaya napatingin ako sa kanya. Tumango siya at inakay ako sa likod ng bahay. Pagpasensyahan mo na lang muna ang tatay mo, anak. Nagsasanay pa lang siya sa bagong kalagayan niya, hindi siya sanay na inaalagaan. Nay, hindi naman dapat laging ganito. Kahit sa ganyang kalagayan, masama pa rin ang ugali niya. Anak, konting tiis pa. Naniniwala ako na magbabago pa ang tatay mo. Alam ko na hindi niya tayo matitiis. Magbabago siya kasi kailangan na niya ng tulong. Pero kung hindi nangyari sa kanyang lahat ng ito, sigurado ako araw-araw pa rin niya kayong sasaktan. Tatay mo pa rin siya, Pauline. Sana mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad. Kahit hindi man niya hinihingi ito sa iyo. Hindi na ako sumagot. Nakita ko sa mukha ni nanay ang pagod mga araw na pagbabantay sa ospital. Pumasok na siya sa bahay para alagaan si tatay habang ipinagpatuloy ko ang aking paglalaba. Ibinuhos ko sa bawat kuskos ang lahat ng nararamdaman ko at hindi ko na napansin ang paglipas ng oras. Lumipas ang ilang araw pa at hindi pa rin nakakalakad si tatay. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, nagagawa pa rin niyang saktan si nanay. Nandito ka ba? Naiihi na ako. Ang bagal mo namang kumilos. Sandali lang. Nagsasampay ako sa likod. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo. Pag kailangan kita, nandito ka kaagad, yun lang ang gusto ko. Ang bagal-bagal mo pa dyan. Oo, heto na. Heto na. Pasensya na. Siguradong hindi na mauulit. Kasi pag nangyari ulit iyon, matatamaan ka na sa akin. Nagkibit-kilay na lamang ako habang tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Biglang napaatras si nanay habang sinusuportahan si tatay. Para makatayo malaki kasi ang katawan ni tatay samantalang si nanay ay payat at halatang pagod sa buong araw na paglalaba. May maintenance pa ring mga gamot si tatay na kailangang bilhin. Kaya todo kaya si nanay para lang mabili ang mga ito kahit paunti-unti. Ngunit tuluyan akong napatak-patakbo nang biglang malakas na sampalin ni tatay si nanay pagkaupo niya sa silya. Tay, bakit niyo sinampas si nanay? Ano na naman ang problema ninyo? Tinutulungan nga kayo tapos kayo pa ang galit? Mukhang may balak pa itong nanay mo na ibagsak ako sa sahig. Siyempre magagalit din siya doon. Mga pabigat kayo kahit kailan. Sige, magkampi pa kayo dyan, sige lang. Nanatiling ganito ang kalagayan namin sa loob ng maraming araw kaya lagi akong nagbubuhos ng sama ng loob sa aking kaibigan na si Junifer. Siya naman ay madalas na tahimik lang at nakikinig. Ngunit isang hapon habang naglalakad kaming pauwi, nagulat ako sa ipinagtapat niya. Pauline, nagsasawa ka na bang makinig sa mga reklamo ko? Hindi naman sa ganon. Kasi, ano ba? Huwag kang magagalit sa sasabihin ko ha? Ano? Anong ibig mong sabihin? Paano ko sasabihin sa'yo na ako ang may kasalanan sa nangyayari ngayon sa tatay mo? Teka, Junifer, anong kasalanan mo? May ginawa ka ba kay tatay? Oh, alam ko magagalit ka pero gusto ko lang malaman mo na hindi masama ang layunin ko. Pauline, gusto ko lang matuto ng leksyon si Mang Felipe, kaya ipinagawa ko iyon. Teka, pero paano? Anong ginawa mo? Nung araw na hindi tayo magkasamang umuwi, lihim ko siyang kinuhanan ng litrato gamit ang hiniram kong cellphone sa tita ko. Pinapadevelop ko iyon at ibinigay ko kay Lolo. Kay Lolo Jeroy, albularyo siya pero may kaalaman din siya sa ibang bagay. At ang layunin lang namin ay turuan siya ng leksyon, hindi ipahamak ang tao. Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung ano dapat ang aking reaksyon. Magagalit ba ako kay Junifer sa ginawa niya? Nang walang pasabi o dapat bang masaya ako dahil sa wakas ay may gumanti para sa aming pamilya? Ngunit dahil wala namang pinagbago ang ugali ni tatay, humantong na lang ako sa isang desisyon. Oy,
Pauline, galit ka ba? Hindi. Nabigla lang ako. Pero Juniper, wag ninyong itigil ang ginagawa ninyo kay tatay. Nararapat lang sa kanya yon. Masama siyang ama. Gusto kong makita siyang magbago, magsisi, at humingi ng tawad kay nanay. At hanggat hindi niya ginagawa yon, hindi rin ako makakaramdam ng awa para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni tatay. Nagsimula na siyang sumuka ng dugo at manlupaypay. Kahit tubig ay hindi na tinatanggap ng kanyang katawan. Hanggang sa may nakapagsabi kay nanay na baka may nagtatrabaho na kay tatay. Hindi ako kumibo nang marinig iyon ni nanay. Kahit na alam ko na ang totoo sa nangyayari sa aking ama, pinili ko na lang na manahimik at hayaan siya sa kanyang mga iniisip. Hanggang sa magpasya si nanay na maghanap ng albularyo para tingnan si tatay. Siya nga pala ang lolo ng kaibigan mong si Juniper, hindi ba albularyo siya? Opo, Nay. Bakit po? Dadali natin si tatay sa kanya? Hindi sa kanya kay tatay. Biglang nanginig at nawala ng malay habang nakikipag-inuman sa mga kaibigan niya. Ha? Baka sinisikil na siya ng mga bisyo niya. Baka nga. Pero alam mo, sa isang banda, mabuti rin iyon para maramdaman din niya ang hirap. Hindi kami lang palagi ang pinahihirapan niya. Masama ba akong anak kung gusto kong maparusahan siya? Alam mo, hindi maganda ang manghiling ng masama sa kapwa kahit gaano pa kasama ang ginawa nila sa iyo. Ngunit hindi rin kita masisisi. Hindi ko naman alam ang buong bigat ng inyong pinagdadaanan. Wala rin akong karapatang humusga sa kung ano ang nararamdaman mo. Kahit hindi ko naman talaga hiniling na mangyari sa kanya iyon, nakukonsensya pa rin ako. Kasi naramdaman ko ang isang bagay na parang kagalakan ng malaman ko. Parang may naghigante para sa aming ngalan. Umuwi na rin si Juniper pagkatapos ng aming pag-uusap. Inasikaso ko naman ang hapunan at nagbalot pa ng pagkain para dalhin kay nanay. Nang mag-alas 7, isinama ko si Yana sa ospital. Buti na lang at pinayagan kami ng guwardiya na pumasok nang sabihin kong maghahatid lang ng pagkain. Wala kaming cellphone noon, kaya walang ibang paraan. Nay! Pauline! Bakit pumunta pa kayo rito? Naghatid lang po ng pagkain ninyo. Nay! Kumusta po kayo? May balita na po ba? Iyon nga eh. Hindi pa rin matukoy ng mga doktor kung ano talagang dahilan ng pagkakasakit ng tatay ninyo. At tingnan ninyo, halos hindi na siya makagalaw. Ano pong ibig ninyong sabihin? Na-paralyze na yata ang tatay ninyo. Tinitignan ng mga doktor kung stroke pero hindi pa malinaw, kaya kailangan pa nila ng oras para masigurado ang tunay na kalagayan niya. Ganon po ba? Nay, hindi pa po ba kayo uuwi? Hindi pa, anak. Kailangan ko munang bantayan ang tatay ninyo. Wala naman tayong ibang maasahang mag-aalaga sa kanya dito. Nay, masama pa rin po si tatay. Sige na. Mas mabuti pang umuwi na kayo, baka wala na kayong masakyan. Delikado ring umuwi ng gabi, lalo na't mga babae kayo. Sige po, Nay. Mag-iingat po kayo dito, ha? Oh, tara na kayo. Matulog ka agad, ha? Huwag masyadong magpupuyat. Opo, Nay. Lumipas ang ilang araw at nakauwi na rin sina nanay at tatay mula sa ospital. Nasa wheelchair na lang si tatay, hindi na niya kayang lumakad o tumayo ng mag-isa. Ngunit ang paraan ng pagtingin niya sa amin iyon ay hindi nagbago. Malalim, parang tumatagos hanggang sa kaibuturan ng iyong kaluluwa. Binaliwala ko na lang iyon at tinulungan si nanay na ipaupo po si tatay sa mahabang kawayaning upuan sa sala. Ano ba? Kaya ko nang mag-isa. Huwag na ninyo akong alalahanin. Huwag ka ng tigas ng ulo, Felipe. Tinutulungan ka na nga namin. Anong akala ninyo sa akin? Inutil! Hindi pa ba kayo magbabago, tay? Ganyan na ang kalagayan ninyo, tapos ganyan pa rin ang ugali ninyo. Pauline! Anak, sige na. Kumuha ka na lang ng tubig para sa tatay mo. Ayokong makarinig ng kahit anong bagay mula sa inyo. Huwag na ninyong abalain pa ako. Nakuyom ko ang aking mga kamay habang nakatitig sa kanya. Kusa siyang humiga at patalikod sa amin. Inuna ng kanyang sariling braso. Hindi ko alam kung bakit, ngunit may bagay na nais kumawala sa aking dibdib hanggang sa naramdaman ko ang mainit na luha na dahan-dahang tumulo sa aking mga pisngi. Marahang hinawakan ni nanay ang aking braso, kaya napatingin ako sa kanya. Tumango siya at inakay ako sa likod ng bahay.
Pagpasensyahan mo na lang muna ang tatay mo, anak. Nagsasanay pa lang siya sa bagong kalagayan niya. Hindi siya sanay na inaalagaan. Nay, hindi naman dapat laging ganito. Kahit sa ganyang kalagayan, masama pa rin ang ugali niya. Anak, konting tiis pa. Naniniwala ako na magbabago pa ang tatay mo. Alam ko na hindi niya tayo matitiis. Magbabago siya kasi kailangan na niya ng tulong. Pero kung hindi nangyari sa kanya ang lahat ng ito, sigurado ako araw-araw pa rin niya kayong sasaktan. Tatay mo pa rin siya, Pauline. Sana mahanap mo sa puso mo ang pagpapatawad. Kahit hindi man niya hinihingi ito sa iyo, hindi na ako sumagot. Nakita ko sa mukha ni nanay ang pagod mga araw na pagbabantay sa ospital. Pumasok na siya sa bahay para alagaan si tatay habang ipinagpatuloy ko ang aking paglalaba. Ibinuhos ko sa bawat kuskos ang lahat ng nararamdaman ko at hindi ko na napansin ang paglipas ng oras. Lumipas ang ilang araw pa at hindi pa rin nakakalakad si tatay. Ngunit kahit sa ganitong kalagayan, nagagawa pa rin niyang saktan si nanay. Nandito ka ba? Naiihina ako? Ang bagal mo namang kumilos. Sandali lang. Nagsasampay ako sa likod. Wala akong pakialam kung ano ang ginagawa mo. Pag kailangan kita, nandito ka kaagad, yun lang ang gusto ko. Ang bagal-bagal mo pa diyan. Oo, heto na. Heto na, pasensya na. Siguradong hindi na mauulit. Kasi pag nangyari ulit iyon, matatamaan ka na sa akin. Nagkibit-kilay na lamang ako habang tahimik na pinagmamasdan ng dalawa. Biglang napatras si nanay habang sinusuportahan si tatay para makatayo. Malaki kasi ang katawan ni tatay, samantalang si nanay ay payat at halatang pagod sa buong araw na paglalaba. May maintenance pa ring mga gamot si tatay na kailangang bilhin. Kaya todo kaya si nanay para lang mabili ang mga ito kahit paunti-unti. Ngunit tuluyan akong patakbo nang biglang malakas na sampalin ni tatay si nanay pagkaupo niya sa silya. Tay, bakit niyo sinampa si nanay? Ano na naman ang problema ninyo? Tinutulungan nga kayo tapos kayo pa ang galit. Mukhang may balak pa itong nanay mo na ibagsak ako sa sahig. Siyempre magagalit din siya doon. Mga pabigat kayo kahit kailan. Sige, magkampi pa kayo dyan, sige lang. Nanatiling ganito ang kalagayan namin sa loob ng maraming araw kaya lagi akong nagbubuhos ng sama ng loob sa aking kaibigan na si Junifer. Siya naman ay madalas na tahimik lang at nakikinig. Ngunit isang hapon habang naglalakad kaming pauwi, nagulat ako sa ipinagtapat niya. Pauline, nagsasawa ka na bang makinig sa mga reklamo ko? Hindi naman sa ganon. Kasi ano ba? Huwag kang magagalit sa sasabihin ko, ha? Ano? Anong ibig mong sabihin? Paano ko sasabihin sa'yo na ako ang may kasalanan sa nangyayari ngayon sa tatay mo? Teka, Junifer, anong kasalanan mo? May ginawa ka ba kay tatay? Oo. Alam ko magagalit ka pero gusto ko lang malaman mo na hindi masama ang layunin ko. Pauline, gusto ko lang matuto ng leksyon si Mang Felipe. Kaya ipinagawa ko yon. Teka, pero paano? Anong ginawa mo? Nung araw na hindi tayo magkasamang umuwi, lihim ko siyang kinuhanan ng litrato gamit ang hiniram kong cellphone sa tita ko. Pinapadevelop ko yon at ibinigay ko kay Lolo. Kay Lolo Jeroy? Albularyo siya pero may kaalaman din siya sa ibang bagay. At ang layunin lang namin ay turuan siya ng leksyon, hindi ipahamak ang tao. Sandali akong natahimik. Hindi ko alam kung ano dapat ang aking reaksyon. Magagalit ba ako kay Junifer sa ginawa niya nang walang pasabi? O dapat bang masaya ako dahil sa wakas ay may gumanti para sa aming pamilya? Ngunit dahil wala namang pinagbago ang ugali ni tatay, humantong na lang ako sa isang desisyon. Oy, Pauline, galit ka ba? Hindi, nabigla lang ako. Pero Junifer, huwag ninyong itigil ang ginagawa ninyo kay tatay. Nararapat lang sa kanya iyon. Masama siyang ama. Gusto kong makita siyang magbago, magsisi at humingi ng tawad kay nanay. At hanggat hindi niya ginagawa iyon, hindi rin ako makakaramdam ng awa para sa kanya. Habang lumilipas ang mga araw, lalo pang lumala ang kalagayan ni tatay. Nagsimula na siyang sumuka ng dugo at manlupaypay. Kahit tubig ay hindi na tinatanggap ng kanyang katawan. Hanggang sa may nakapagsabi kay nanay na baka may nagtatrabaho na kay tatay. Hindi ako kumibo nang marinig iyon ni nanay. Kahit na alam ko na ang totoo sa nangyayari sa aking ama, pinili ko na lang na manahimik at hayaan siya sa kanyang mga iniisip. Hanggang sa magpasya si nanay na maghanap ng albularyo para tingnan si tatay.
Siya nga palang lolo ng kaibigan mong si Juniper, hindi ba albularyo siya? Opo, Nay. Bakit po? Dadalhin natin si tatay sa kanya? Hindi. Siya ang papupuntahin natin dito. Wala akong pakialam kahit magkano pa ang magastos basta matingnan lang niya ang tatay mo. Sige po, Nay. Sasabihin ko po kay Juniper. Papalapit na ang araw ng aming graduation ngunit si Nanay ay abala pa rin sa pag-aalaga kay tatay. Isinabi ko na kay Juniper ang kahilingan ni Nanay at sinabi niyang itatanong muna niya sa kanyang lolo kung papayag ito. Isang Biyernes ng gabi, dumating nga si Tatang Jeroy sa aming tahanan. Kapalagay pa lang niya ng paa sa loob ng bahay, napaungol na kagad si tatay. Hindi ko alam kung nararamdaman niya ang bigat ng presensya ng matanda o baka ayaw lang niyang mapatingin sa albularyo. Ngunit kahit gusto man niyang magsalita, hirap na siya noon kaya wala siyang nagawa. Magandang gabi sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Tatang. Kumain na po ba kayo? Baka gusto ninyong magmerienda muna. Ay, salamat. Kumain na kami bago pumunta rito. Yan ba ang papatingin mo? Ang asawa mo? Opo. Nakaasa lang po ako na baka sakali pang gumaling ang asawa ko. Sige, sisimulan na nating tingnan. Pero sinasabi ko na sa iyo ngayon hindi gagaling ang asawa mo. Kung siya mismo ay hindi naniniwala na gagaling siya. Nasa kanya rin ang malaking bahagi nito. Sige po, Tatang. Gawin na ninyo ang kailangan ninyong gawin. Humingi si Tatang Jeroy sa akin ng maliit na palanggana na puno ng malinis na tubig. Pagkatapos ay nagsindi siya ng kandila at dahan-dahang nagsimulang magorasyon. Habang nagdarasal siya, patak-patak ang natutunaw na kandila sa tubig at unti-unting nabuo ang isang larawan sa loob nito. Dahil may alam na ako kung sino talaga ang nasa likod ng nangyayari kay tatay, nanatili na lang akong tahimik at nanood. Ate, gagaling pa po ba si tatay? Hindi ko alam, bunso. Pero baka sakali, matulungan siya ni Tatang Jeroy. Ate, masama po ba ako kung hihingi ako sa Diyos na wag nang gumaling si tatay? Kasi kung ganito siya, hindi naman niya masyadong nasasaktan si nanay at nakakagalaw na rin tayo ng maayos dito sa bahay. Parang malaya, wala na rin yung takot ko sa kanya. Naiintindihan kita, bunso. Kahit ako, minsan gusto ko rin na ganyan na lang siya para hindi na madagdagan pa ang dala niyang sakit sa ating lahat. Ngunit hindi ko na yon pinagdarasal. Gusto ko kasing gumaling siya. At magbago, gusto kong maranasan nating may ama pa rin tayo. Kahit na lumaki tayo sa takot at pananakit niya. Nang matapos ang orasyon, inilahad ni Tatang Jeroy kay nanay kung ano talaga ang nangyayari kay tatay. Hindi nagsinungaling ang matanda tungkol sa tunay na kalagayan ng aming ama. Ano po ang nakikita ninyo roon sa tinunaw na kandila, Tatang? Nakikita ko na may isang taong may malalim na sama ng loob kay Felipe. Hindi ko masabi kung lalaki o babae, ngunit malinaw sa akin na hindi niya layunin na tuluyang ipahamak ang iyong asawa. Diyos ko po, sino po kaya iyon? Hindi ko makita kung sino dahil ang uri ng barang na nakakabit sa iyong asawa ay isa sa mga kilala sa tawag na walang katawan. Simple ang galaw ngunit mapanganib. Malamang may taong matinding nasaktan ng iyong asawa. Kung ganon po, kaya po ba ninyong alamin kung sino? Hindi. Ngunit alam ko kung paano mababaklas ang sumpa. Ngunit hindi ikaw ang dapat gumawa niyon, siya ang kailangang kumilos. Katulad ng sinabi ko, may kondisyon ang naglagay ng sumpa at hindi niya layunin na ipahamak si Felipe o kahit sino sa inyo. Ang gusto lang niya ay magbago si Felipe. Humingi ng tawad sa lahat ng nasaktan niya at matutong pahalagahan ang mga taong nakapaligid sa kanya. Nakita ko kung paano dahan-dahang tumulo ang isang luha mula sa gilid ng mata ni tatay. Hindi ko alam kung natanto na niya ang lahat ng kanyang nagawa. O baka naisip niya lamang na wala na siyang pag-asang gumaling. Okay ka lang ba? Siyempre naman. Nagulat ako nang maramdaman ko ang malambot na kamay ni Juniper sa aking pisngi. Pinupunasan niya pala ang mga luhang hindi ko namamalayang dumalusdos na pababa. Huwag kang mag-alala. Malay mo magbago na talaga si Mang Felipe. Malay mo ma-realize niya na hindi tama ang lahat ng ginawa niya sa inyo, lalo na ang pananakit niya sa nanay mo. Hindi ako umaasa, ngunit may bahagi sa akin na nagdarasal na sana hindi pa huli ang lahat para sa aming ama. Ituloy mo lang yan. Pakikinggan din niya yon. Sana nga, Juniper. Bata pa siya na.
Alam ko hindi lang kami ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon, ngunit hindi namin nararapat na magkaroon ng ganitong uri ng ama. Dumating ang araw ng graduation at walang ni isa mang dumating para sa akin. Masaya man akong naisama sa listahan ng mga may karangalan, ngunit hindi ko yun naramdaman ng buong puso dahil wala man lang isang mukha sa mga upuan ng para sa akin. Wala mang pumunta para sabitan ako ng medalya sa entablado. Ngunit nakita ko si Juniper lumabas sa linya at lumapit para kunin ang medalya para sa akin. Siya ang nagsuot noon sa aking leeg. Naramdaman ko ang kanyang pakikiramay sa bawat sandaling iyon. Huwag ka nang umiyak. Nandito naman ako. Ayos lang yan. Salamat, Juniper. You're always welcome. Pagkatapos ng graduation, dumiretso na ako sa bahay. At tulad ng palagi, sinamahan na naman ako ni Juniper. Nagulat pa nga ako nang may inilabas siyang regalo mula sa kanyang bag. Para sa iyo ito. Ano ito? Nagabala ka pa talaga. Graduation gift. Sana masaya ka ngayon. At lagi mong tandaan, nandito lang ako palagi para sa iyo. Kahit magkaibang landas na ang tatahakin natin pagkatapos nito, sana ako pa rin ang kaibigan mo. Ano ka bang corny mo? Bigla ka na lang nagdrama dyan. Pero salamat ha. Paano naman? Wala akong regalo para sa iyo. Okay lang yon. Hindi naman kailangan. Hindi pwede yon. Nagbigay ka sa akin kaya kailangan ko rin. Hindi ganoon ang dahilan ng pagbibigay ko. Ang layunin ko lang ay mapasaya ka at malaman mo na may taong nagpapahalaga sa iyo. Ganoon lang iyon. Oo na po. Sige na, umuwi ka na. Naghihintay na si Tatang Jeroy sa iyo. Akala ko doon na magtatapos ang gabi ko. Ngunit pagpasok ko sa bahay, may nakahanda na palang pagkain sa mesa at nandoon na sina Nanay at Yana naghihintay sa akin. Simpleng pansit bihon at ilang piraso ng pritong manok, ngunit hindi ko napigilan ang aking mga luha. Happy graduation, Nate! Congrats po! Congratulations, anak! Naku! Pinapaiyak na naman ninyo ako! Bakit? Ayaw mo ba sa inihanda namin ng kapatid mo? May iba ka bang gusto? Hindi po. Akala ko lang kasi parang wala lang ang graduation ko ngayon, pero nagluto pa talaga kayo. At pasensya na rin. At hindi kayo nakadalo. Hindi kayo ang nagsuot ng medalya ko. Patawad, anak. Lagi kaming may pagkukulang sa inyo. Ngunit sana mapasaya ka namin kahit sa ganitong paraan lang. Ayos lang po iyon, Nay. Ngunit sana malaman ninyo na mahal ko kayo. At sana matuto rin kayong imahal ang inyong sarili. Kahit gaano ninyo kamahal ang isang tao, huwag ninyong hayaang yapakan ang inyong dignidad. Sino ba talaga ang may graduation? Si Nanay ba o ikaw, Ate Pao? Ikaw kasi ang nagwiwis para kay Nanay eh. Sira ka talaga ng barang ka pa. Halos matapo na rin ang sipong ko. Kadiri naman. Ate, nasa harap tayo ng pagkain. Kayong dalawa talaga. Sige na, kumain na tayo. Gabi na. Bukas na lang kayo bumawi. Yehey! Kainan na. Wala pa rin ganang kumain si tatay noon. Ngunit lalo pa siyang naging mainit ang ulo. Minsan titibihin niya ang kamay ni Nanay habang may hawak itong pagkain. Minsan naman may ibubulong siya. At kapag hindi naintindihan ni Nanay, pipilitin niyang abutin ang buhok nito at hihilahin. Kahit halos hindi na siya makagalaw, nakakahanap pa rin siya ng paraan para masaktan si Nanay. Wala ka pa rin pinagbago, Tay. Hanggang ngayon, pananakit pa rin ang alam ninyo. Hindi ko alam kung paano ninyo napapasunod si Nanay sa inyo. Ginayuman ba ninyo siya? Kung hindi lang dahil sa kalagayan ninyo, sana naiulat na kita sa mga autoridad. Anak, hayaan mo na. Hindi naman ako napigilan niya. Hindi, Nay. Nakita ko ang reaksyon ninyo kanina nang hilahin niya ang inyong buhok. Gising na kayo. Alam na nating lahat na hindi na magbabago ang taong iyan, kaya bakit ayaw pa ninyong sukuan siya? Hinahayaan lang ninyo siyang magpatuloy sa pananakit dahil nandoon kayo palagi para sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit hindi siya natututo. Alam kong masakit ang mga salitang inilabas ko, ngunit hindi ko na kayang itago pa. Gusto ko sanang magising silang dalawa sa katotohanang kinakatahanan na nila para sa kapakanan ng aming pamilya. Ilang araw na ang nagdaan at naging isang buwan. Nakakausap ko na si Nanay noon, ngunit hindi na tulad ng dati. Isang tanong, isang sasagot lang, parang may hadlang sa pagitan namin. Ngunit unti-unti ring napansin ko na bumabalik na ang gana ni Tatay sa pagkain. Kahit lugaw at sabaw lang ang kaya niya.
Ate, napansin ba ninyo nagkakaalaman na ulit si tatay? Nakakatakot po. Huwag kang matakot. Nagkakaalaman lang iyon ngunit marupok pa rin ang kanyang mga buto. Halos 1 taon nang lumipas at unti-unti nang gumagaling si tatay. Nakakapagsalita na siya, ngunit nanatili siyang hindi makalakad. May trabaho na rin ako noon sa isang damuhan at stay-in kami sa trabaho. Isang gabi pagkatapos ng aming shift, nagpasya akong umuwi dahil day off naman ako kinabukasan. Nang makarating ako sa bahay, naabutan ko sina Tatay at Yana sa sala. Tinuturuan ni tatay ng chess ang aking kapatid at tuwang-tuwa naman si Yana. Ate, anak, nakauwi ka na pala. Nandito na si Paul. Paul, buti umuwi ka. Tamang-tama nagluto ako ng sinigang na baboy. Sige po, Nay. Magbibihis lang muna ako sa kwarto. Bago ko isara ang pinto ng silid, sumili pa ako sa kanila. Nakita ko si tatay nakatingin sa akin saka dahan-dahang ngumiti ng bahagya. May bahagi sa akin na nagtaka sa pagbabagong iyon. Ngunit may bahagi rin na natutuwa na makita silang lahat na may ngiti sa mukha. Buong araw ng pananatili ko kinabukasan, tahimik lang ako. Ganoon na ang ugali ko tuwing day off. Sasagot lang kapag may nagtanong. Nang pabalik na ako sa trabaho, nasabay ko si Juniper sa tricycle. Uy, matagal na tayong hindi nagkita. Kumusta? Nagtatrabaho ka na pala? Oo, nag-iipon para makapagkolehiyo sa susunod na pasukan. Ayos iyon. Pwede ka ring mag-apply bilang scholar ng bayan tulad ko. May allowance kada buwan. Malaking tulong iyon. Oo nga. Uy, siya nga pala. May balita si Lolo gumagaling na raw si Mang Felipe. Oo. Ngunit naninibago pa rin ako sa bagong ugali niya. Baka talagang nagbabago na nga siya. Unti-unti na siyang gumagaling at unti-unti na rin niyang natitipad ang kondisyon na nakatali sa sumpa na inilagay ni Lolo. Baka nga, isipin mo yon. Kung gumagawa na siya ng paraan para baguhin ang sarili niya, sana magawa mo na rin siyang patawarin. Hindi lahat ng tao nabibigyan ng pagkakataon na makasama pa ng mas matagal ang mga mahal nila sa buhay. Sana mahanap mo ang kapatawaran sa iyong puso. Bitawan mo na ang galit at sama ng loob mo sa kanya. Payong kaibigan lang ito. Pauline, ikaw pa rin ang masusunod sa huli. Ilang araw na ang mga salita ni Junifer ay nanatili sa aking isipan. Nang taong iyon, hindi na kami masyadong nagkikita, pumapasok na siya sa kolehiyo habang ako naman ay abala sa trabaho. Ngunit sa tuwing magkikita kami, lagi niyang tinatanong ang tungkol sa pamilya ko at lalo ko namang nakita ang pagbabago ni tatay sa bawat araw at buwang lumilipas. Isang gabi bago ang aking day off, umuwi ako. Nagtataka ako nang makitang puno ng kadiliman ng aming tahanan, lahat ng ilaw ay patay. Kinabahan ako ngunit pinilit kong maging matapang. Nay, Yana, Tay, walang sumasagot. Nagsimula akong maghalongkat sa aking bag para sa aking cellphone. Halos itapon ko na ang lahat ng laman para lang mahanap ito. Nang sa wakas ay may ilaw na ako, dahan-dahan kong binuksan ang pinto at pinindot ang switch ng ilaw. Nang bumaha ang liwanag sa buong silid, natigilan ako sa nakita ko. Si Juniper nakatayo at may hawak na cake na may nakasulat na numero. At si tatay, nanay at Yana nakahanay, nakangiti. Bawat isa ay may hawak na regalo para sa akin. Ha? Birthday ko ba ngayon? Hala, oo nga. Nakalimutan ko. Alam naming nasanay ka na hindi tayo nagdiriwang tuwing may kaarawan ng isa sa atin. Ngunit ngayon, kahit maliit lang, gusto naming magkaroon ng selebrasyon. Basta may pagdiriwang. Salamat. Lumapit ako kay nanay at mahigpit ko siyang niyakap habang umaagos ang aking mga luha. Napansin ko kung gaano katibay ang kanyang katawan ngayon, halatang inaalagaan na niya ang kanyang sarili. At hindi na siya sinasaktan ni tatay. Para sa akin, iyon ay higit pa sa anumang regalo na maaari kong matanggap sa araw na iyon. Nakakayak na naman ito. Huli ka na, mag-wish ka na at ihipan mo na ang kandila. Nangangawit na ako. Sira. Tinusto mo yan tapos magrereklamo ka pa. Biro lang naman. Sige na, kaya dali na. Okay lang po iyon, Kuya Junifer. Pwede naman po kayong dito na muna matulog sa bahay. Sa susunod na lang iyon. Darating din tayo doon. Dali na, pauhipan mo na ang kandila. Kumain kami at nagkwentuhan ng matagal ng gabing iyon. Pagkatapos kumain,
Umalis na si Junifer, may motor na kasi siya na binibili sa installment kaya hindi na siya nagpahinto. Tila nawala ang lahat ng pagod ko mula sa trabaho ng mga sandaling iyon. Totoo nga, kapag masaya ang pamilya, hindi mo nararamdaman ang pagod. Kapag alam mong walang problema sa tahanan, nakakatulog ka ng mahimbing. Lumipas pa ang 1 taon at tuluyan na talagang nakabawi si tatay. Napapansin ng lahat ang pagbabago sa kanya. Pauline, may gusto ka bang sabihin? Kanina ka pa nakatingin sa akin. Wala po, tay. Natutuwa lang po ako, ngayon ko lang talaga nakita kung paano kayo bilang isang ama. Sa totoo lang, nahihiya talaga ako sa lahat ng nagdaan. Ngunit nakikita mo naman, pinipilit ko na talagang magbago para sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako doon, tay. Hindi ninyo alam kung gaano kalaking bagay yon para sa akin. Masaya po ako na nakikita kong maayos na kayo ni nanay. Nakahingi na rin ako ng tawad sa kanya at sinabi niya na matagal na raw niya akong napatawad. Siguro kung mabilis tumigil ang puso ni Gwen, alam ko na hindi siya mag-aalangan na iwan ako. Ngunit sa kabila ng lahat ng aking nagawa, nandoon pa rin siya. Iyon ang kahulugan ng pagmamahal para sa kanya. Sana tuloy-tuloy na po ang pagbabago ninyo. Hindi nga ako binigo ni tatay. Sineryoso niya ang bawat salitang sinabi niya na talagang magbabago para sa amin ni Nanay at Yana. Masaya rin sina Junifer at Tatang Jeroy sa naging resulta ng lahat ng nangyari. Ngunit ang katotohanan iyon, mananatili na lang na sekreto sa aming tatlo. Ate, tingnan mo, nanalo ako ng 2nd place sa science quiz namin kanina. Wow! Ang galing naman ng bunso ko. Anong gusto mong reward? Wala po. Makita lang sina nanay at tatay na masaya, okay na po iyon sa akin. Higit pa iyon sa kahit anong regalo. Dahil sa paraan ng pagpapalaki ni nanay sa amin, sa kabila ng lahat ng hirap na gawa naming manatili at magtiis, ilang beses na akong nanghina ngunit palagi niyang itinatanim sa aking puso at isipan na hindi pa huli ang lahat pagdating sa pagpapatawad at pagbabago. Ngunit kung hindi nagpasya si tatay na tunay na magbago, hindi ko alam kung kasama pa rin namin siya ngayon. Dahil malapit ang paralan ni Junifer sa aking pinagtatrabahuhan, madalas ko na siyang inaayang magkape tuwing naghihintay siya sa susunod na klase. Lalim ng iniisip mo, ha? Aha? Bingi ka na rin, umorder ka na ba? Oo naman. Alam ko na rin kung ano ang gusto mo. Nako naman eh. Ano palang kurso ang kukunin mo? Ano pa ba katulad ng sayo? Hindi bagay sayo ang kriminolohiya. Masyadong mahinhin ka. Sus! Kaya ko namang matuto maging matigas. Tsaka gusto ko talaga yon para kapag bumalik si tatay sa dati, ako na mismo ang huhuli sa kanya. Isumbong mo na lang sa akin, ako na ang manghuhuli para sa iyo. Aray naman, bakit ang bato ng tissue? Kasama yon sa order ko kaya. Tsaka tigilan mo na nga ang mga biro mo dyan. Nababading ako. Sus, drama nito talaga. Ngunit hindi na talaga bumalik si tatay sa dating ugali niya. At dahil doon, lalo pa kaming napalapit ni Yana sa kanya. Ang sarap pala ng pakiramdam kapag tunay mong nararamdaman ang pagmamahal ng isang ama. Nakahanap na rin ng maayos na trabaho si tatay. At hindi na niya pinagtatrabaho si nanay. Nakabalik din ako sa pag-aaral at ngayon, graduate na rin po ako sa wakas at nagtatrabaho bilang isang pulis. Dito ko na po tatapusin ang aking kwento, senyor. At nawa ang bawat salitang naibahagi ko ay makapaghatid ng aral sa bawat isa sa inyong mga nakikinig. Maraming salamat po at nawa ay laging matagumpay ang inyong channel.